Mga mahal na kapatid, marahil po ay narinig na ninyo yung salitang procrastination na kung isasalin sa Tagalog, yun po ay pagpapaliban, pagpapabukas, yung ugaling sakana, hindi pa napapanahon. Yang ganyang ugali, isa yan sa pangunahing kinaiinisan at ayaw ng lahat ng tao sapagkat yun ay nagbubunga ng mga bagay na negatibo, makasisira at panganib sa buhay ng tao. Subalit sa kabila ng katotohanan, yan ay hindi dapat makita sa tao, meron pa rin at kung minsan marami pa rin ang may ganyang ugali. Iyon ay dahil sa kanilang taglay ng mga katangian dito sa mundong ito. Maaaring sila'y mayaman, maaaring sila ay may kapangyarihan, mataas ang kanilang kalagayan o katatayuan sa lipunan na kanilang ginagalawan, iginagalang o sinusunod ng marami. Kaya sabi nga nila, kaya naming magpaliban o ipagpabukas ang ibang mga bagay na aming ginagawa. Bueno, totoo naman na may pagkakataong maaari mong ipagpaliban ang isang bagay na maaari mong gawin ngayon. Pero meron pong isang gawain, may isang bagay na hindi pwedeng ipagpaliban ng kahit sino man. Pag sinabing kahit sino man, kahit mayaman pa, makapangyarihan, at anuman ang kanyang katatayuan sa mundong ito, hindi niya pwedeng ipagpaliban ito. Kung ano yun, yun po ang pananagutan natin sa Diyos. Yung ating paglilingkod, yung pagsunod natin sa kanyang mga kalooban. Bakit hindi natin pwedeng ipagpaliban yan? Babasahin ko na po ang kasagutan dito sa Ebreo. Ang talata ay 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Kaya hindi pwedeng ipagpaliban ng kahit sino ang paglilingkod sa Panginoong Diyos sapagkat ang tao, lahat ng tao, tinakdaan ng Diyos ng kamatayan. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya kahit sino pa, mamamatay. Darating at darating yun. Malaon at madali. Hindi pwedeng takasan ang kamatayan. Katunayan, maraming mga tao ginugugol ang kanilang kayamanan para mailigtas pa ang kanilang buhay, pero namamatay pa rin. Maraming mga tao ang ginagawa ang lahat ng bagay para wag siya munang mamatay, pero namamatay pa rin. Kaya meron namang mga tao na dahil sa kayamanan, dahil sa sila ay malakas pa, malusog, hindi pa niya namin iniintindi ang kamatayan. Malayo pa yan. At kung sakali mang maharap kami sa panganib ng kamatayan, wala kaming dapat ipangamba sapagkat nasa amin ang kayamanan, nasa amin ang resources para magamit namin para kami ay makakuha ng paninilbihan ng pinakamahusay na doktor o manggagamot, pinakamahusay na gamot at pinakamahusay na pagamutan. Alam niyo mga kapatid, yan din ang dahilan. Kaya maging sa mga lingkod ng Diyos, kahit sa bayan ng Diyos o sa iglesia, merong nalululong sa kasamaan at ayaw magbago sapagkat nalilibang sila. Ang nasa isip nila, sasamantalahin ko muna ang pagpapakasaya, pagpapakaligaya. Gagawin ko muna ang nais ko. Siguro naman, hindi pa ako mamamatay. Totoo ba yun? Pwede bang sabihin ng isang tao, hindi pa siya mamamatay? Dito po naman sa Santiago, ang talata 4:14. Ganito ang pahayag. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay?
Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Wala palang pwedeng magsabi na hindi pa siya mamamatay. Bakit po? Ang sabi ng Diyos, kayong hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Wala naman talagang nakakaalam eh. Yung kayang taong inabutan ng kamatayan sa dakong kanyang pinuntahan at yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Alam ba niya mamamatay siya doon? Eh kung alam niya yun, hindi na siya nagpunta ron. Walang nakakaalam ng mangyayari sa kinabukasan. At ang lalong mabigat, ang buhay niya ng tao ay katulad lamang ng singaw, kung tawagin sa English ay mist o vapor, na sa sandaling panahon niya ay lumilitaw at pagdaka ay napapawi. Anong katumbas nun? Marupok ang buhay ng tao. Hindi mo mapanghahawakan ang lakas na taglay mo o ang anumang tinataglay mo sa buhay na ito. Mamamatay ang tao sa ayaw at sa gusto niya. Pagka ang tao inabutan na po ng kamatayan, ano ang dapat niyang maunawaan bago dumating yung kamatayan na yun? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa Isaias 38:18. Ang patay ay hindi makakapagpuri sa iyo o makaaasa sa iyong katapatan. Ang sabi ng Biblia, ang patay hindi na pwedeng makapagpuri pa o pumuri sa Diyos. Anong katumbas nun? Hindi na siya pwedeng maglingkod sa Diyos. Hindi na niya pwedeng gampanan yung kanyang tungkulin sa Diyos. Patay na eh. Sabi ng Biblia. Hindi na siya pwedeng umasa sa katapatan ng ating Panginoong Diyos o sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Yan ang tandaan na sana ng lahat. Bakit po ang tao pagkapatay na hindi na pwedeng maglingkod sa Panginoong Diyos? Hindi na pwedeng magpuri pa sa Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo. Dito naman sa Ecclesiastes 9:5-6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sabi nga sa English, nevermore will they have any share in anything that is done under the sun. Wala nang bahagi ang patay sa anumang ginagawa ng mga buhay sa ilalim ng araw. Kaya nga po, wala tayong parasal o panalangin pa para sa patay. Kung minsan, humihingi ng panalangin ng mga kapatid, pero yung buhay ang ipinananalangin, hindi yung patay. Kaya walang pamisa eh. Walang pagtutulos ng kandila. Paano po yung ginagawa ng iba? Na nagpupunta ron sa libingan, dinadalaw. O kaya naman ay, sabi nga nagdadala pa ng bulaklak. Masama po ba yun? Hindi naman. Kasi yun, ginagawa na ng tao, kung ng isang tunay na nakakaunawa, hindi na dahil sa patay yun eh. Yun ay dahil sa kanyang sarili na. Bilang masabi niya sa kanyang sarili, mahal ko itong namatay na to, inaalala ko pa. Pero kung iisipin ng tao na yun ay gagawin niya at ginagawa niya para sa patay, hindi na alam yun. Hindi na makakanta yung namatay na you don't bring me flowers anymore. Pagka hindi mo dinala ng bulaklak. Talagang ang tao, pagkapatay na, wala nang bahagi pa sa anumang ginagawa ng mga buhay sa ilalim ng araw. Yun po ang tatandaan nating mabuti. Wala nang bahagi pa. Kaya malimit nakakarinig tayo ng payo, lalo na yung mga kabataan. Anong sinasabi? Mahalin nyo na ang inyong magulang habang buhay pa sila. Kasi pagka namatay na yan, kahit paiyakan mo ng iyakan,
kahit sabihan mo pa ng sabihan, mahal na mahal mo siya, wala nang kabuluhan yun. Hindi ka na naririnig nun. Wala nang kabuluhan yun. Wala nang bahagi ang taong namatay. Kaya nga, gawin na natin yung dapat nating gawin habang tayo po ay nabubuhay. Pero, pagka ba ang tao namatay na, tapos na ang lahat. Pakinggan po ninyo ang pahayag. Balikan natin yung una nating talatang binasa. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ba hindi pa pala tapos pagka namatay na? Bakit po? Meron pang paghuhukom eh. Kaya pagkatapos ng kamatayan, may paghuhukom. Kaya dalawa ang pinaghahandaan ng tao. Yung kanyang kamatayan at ikalawa, yun pong paghuhukom. Ano ba yung tinatawag na paghuhukom? Anong kahulugan nun? Dito po sa Juan, sa 5:27 hanggang 28. Huwag niyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ano po yung kahulugan ng sinasabi ng Biblia na mayroon pang paghuhukom? Aba, pagdating ng oras, yung araw ng paghukom, yung pagdating ni Kristo, ang tao, kahit namatay na, lalabasan niya sa libingan. Ngayon, yung gumawa ng mabuti, mabubuhay yon para taglayin yung buhay na walang hanggan. Yun namang gumawa ng masama, mabubuhay din. Pero para tanggapin yung hatol sa kanyang ginawang masama. Sa makatwid, mga kapatid, tandaan ng tao na sa ayaw at sa gusto niya, haharap siya sa paghatol. Hahatulan siya ayon sa kanyang mga ginawa. Kung minsan, may nagsasabi sa aking mga kapatid, kapatid, yung po kayang gumagawa ng mga masasama sa bayan ng Diyos, doon sa iglesia, naniniwala pa kaya sa paghuhukom? Kasi po kung sila naniniwala pa sa paghuhukom, ba't hindi sila nagbabago? Bakit patuloy sila sa paggawa ng masama? Kaya nagdududa yung iba eh. Pero hindi pwedeng masira ang nakasulat sa Biblia. Merong araw ng paghuhukom, haharap ang tao sa hukuman, hahatulan siya ayon sa kanyang ginawa. Kung mabuti, para sa buhay na walang hanggan. Kung masama, para siya ay parusahan sa araw ng paghukom. Ngayon, balikan po natin yung binanggit kanina, binasa natin dun sa Isaiah 38:18, na ang sabi nga, yung patay, hindi na pwedeng magpuri sa Panginoong Diyos. Hindi na talaga pwede yun. Sino na lang ang pwedeng magpuri? Ang babasahin po natin yung karugtong sa 19. Ganito, mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, at tulad din ng Ama na itinuturo sa mga anak ang katapatan. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, sino lang ang pwedeng magpuri, maglingkod sa Diyos? Ang sagot ng Biblia, mga buhay lamang. Mga buhay lamang. Kasi tandaan natin, ang Diyos, Diyos ng buhay, hindi Diyos ng mga patay eh. Hmm? Kaya, yung lang mga buhay, ang makapagpupuri sa Diyos, makapaglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya habang taglay ng tao yung kanyang buhay, patuloy siyang maglingkod sa Diyos. Gawin na niya yung kanyang pananagutan sa Panginoong Diyos. Kung tungkulin niya sumamba, sumamba siya ng sumamba. Tungkulin niyang manalangin, manalangin siya ng manalangin. Magpuri ng magpuri sa Panginoong Diyos. Kung tungkulin niya na pangunahan at payuhan ng kanyang pamilya, gawin niya yun. Kaya nga sabi ng Biblia rito
ang mga buhay lamang ang makapagpupuri sa Diyos tulad ng ginagawa ngayon. At tulad din ng Ama na itinuturo na sa mga anak ang katapatan sa makatwid. Ang magulang, dapat tinuturuan na yung kanilang mga anak. Binabanggit na sa kanilang mga anak ang katapatan ng Diyos. At binabanggit din sa mga anak, maging tapat tayo sa Panginoong Diyos. Kasi malaon at madali, iiwan natin sila. Paano kung hindi natin sila naturuan? Paano kung hindi natin naitanim sa kanilang isipan ang pag-ibig sa Ama, ang paglilingkod sa Ama, na dapat ay magtapat sila, hindi sila dapat tumalikod sa Panginoong Diyos, gawin nila ang kanilang tungkulin at pananagutan. Bakit ba may pananagutan? Ang lahat, lalo na ang mga lingkod ng Diyos, na magpuri, maglingkod, at sumamba sa Kanya. Dito naman sa mga awit, 95, ganito po ang nakasulat, 6 hanggang 7. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin, sapagkat siya ating Diyos, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan, at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon kung inyong diringgin ang kanyang tinig. Bakit po tungkulin ng tao, lalo na ng mga lingkod ng Diyos, na sambahin siya, paglingkuran siya? Ang sabi ng Biblia, magsiluhod tayo, sumamba tayo sa Panginoong Diyos na may lalang sa atin. Sa makatwid, yung nilalang ng Diyos na tao, tungkuling maglingkod yun. Yung pagkakalalang palang pananagutan ng maglingkod. Tayo, hindi lang nilalang ng Diyos. Anong sabi? Andito, tayo'y bayan-an niya ng kanyang pastulan. Sa makatwid, kabilang tayo sa bayan ng Diyos at tayo'y mga tupa ng kanyang pastulan. Alam naman natin kung sino yung mga tupa. Yun ang nasa kawan. Yun ang nasa iglesia. Kaya yung nasa iglesia, yun ang may pananagutan higit sa lahat na paglingkuran, sambahin ang Panginoong Diyos. Dapat nagagawa yun. Ngayon, maaaring sabihin po ng iba, kaya nga kami naniniwala na may karapatan kaming maglingkod sa Panginoong Diyos sapagkat nasa amin lahat yung katangiang yun. Nilalang kami ng Diyos, kami kabilang sa bayan ng Diyos, mga tupa kami, at ang sabi nga, buhay pa kami. Kasi ang buhay niya ang pwedeng maglingkod sa Diyos nasa amin lahat yung katangiang yun Kaya kami ang may karapatan. Ang tanong po, lahat ba na nasa loob ng bayan ng Diyos, halimbawa sa iglesia, ay may karapatang maglingkod sa Diyos? Dahil lamang sila ay nasa iglesia o may buhay pa kaya, humihinga pa? Pakinggan po ninyo unang Timoteo sa 5:6, ganito ang nakasulat. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Napansin niyo yun, mga kapatid? Datapwat niya, yung nagpapakabuyo, yung namamalagi sa mga kalayawan, sa mga kasamaan, bagamat buhay pa yun, humihinga pa, pero patay na sa paningin ng Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung merong nasa loob pa ng iglesia, pero patay na ang pagtuturing ng Panginoong Diyos. Sino yun? Yung nabubuhay sa kasalanan. Mamaya aalamin natin kung ano yung mga kasalanan yun. Pero pagka ang tao ganyan, nagpapakabuyo sa kasalanan at sa kalayawan, patay na yan sa paningin ng Diyos. Bakit? Bakit patay na ang pagtingin ng Diyos sa mga taong yan? Pakinggan nyo, Roma 6, ang talata po ay 23. Ganito ang nakasulat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit patay na ang pagtuturing ng Diyos doon sa mga taong nagpapakabuyo sa kasalanan? Sapagkat yung kasalanan, may kabayaran yun Yari na ang pasya ng Diyos mula pa ng una. Yun anyang kasalanan, ang kabayaran anya
kamatayan. Kaya pagka ang tao nabubuhay sa kasalanan, ang pagtingin ng Diyos diyan, patay na. Aling kamatayan? Bakit sinasabing patay na? Samantalang humihinga naman. Ang lakas-lakas pa. Pakinggan po ninyo sa Apokalipsis 20, ang talata ay 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid, mayroon pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Kung alin yung ikalawang kamatayan, hindi yung pagkalagot ng hininga, kundi yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Yun ang walang hanggang kaparusahan, kung tawagin ikalawang kamatayan. Kaya tandaan po ninyo, kahit buhay pa, kahit nasa bayan pa ng Diyos, pero nabubuhay naman sa kasalanan, iyang taong yan, patay na. Ngayon, yung sinasabi ng mga kumakaaway po sa atin, ay kahit pa sila niya nagkakasala, alam naman nilang pinatatawad na sila ng Diyos. Ang katunayan niya, yung kasalanan namin, napatawad ng lahat yun ng Panginoong Diyos. Noong si Kristo ay namatay para sa iglesia, napatawad na ang lahat ng aming kasalanan. Posible kaya na kahit nasa loob ng bayan ng Diyos, masasabing naglilingkod pa, nagpupuri, nagpapasalamat, pero hindi na tinatanggap ng Diyos? Pakinggan po ninyo dito sa Malakias. Ito po, sa 1:6 hanggang 10. Ito yung mga kasalanang binabanggit na po. At sana pakinggan niyong mabuti para hindi na natin ulit-ulitin dahil mahaba-haba itong mga talatang ito. Pinagsabihan ng Panginoon na makapangyarihan ang lahat ng mga saserdoteng lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinararangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itinatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at tinatanong pa ninyo, paanong naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay at may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang inihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at wag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Alam niyo mga kapatid, ito pahayag ng Diyos dun sa mga saserdote. Sino ba yung mga saserdote ng bayan ng Diyos? Yun ang nangangasiwa at nangunguna sa mga paglilingkod, sa mga pagsamba at sa mga paghahandog. Katumbas yun, kumbaga sa iglesia, ng mga ministro. Anong sabi ng Biblia? Yung inyo anyang mga ginagawang paghahandog? Walang kabuluhan sa akin. Wala nang halaga pa yun. Marumi ang pagtingin ko sa inyong mga handog. Bakit? Sapagkat yung mga handog ninyo may kapintasan. May mga kapintasan. Kaya anuman ang pagsusumamo ninyo sa akin, hindi ko kayo pakikinggan. Mas mabuti pang isara na ninyo ang templo. At huwag na kayong sumamba. Hindi ko rin naman tatanggapin ang inyong paghahandog at ang inyong mga pagsamba.
Bakit kaya? Anong pangunahing dahilan? Kaya ang Diyos nasusuklam. Nagiging sa kanyang paningin karimari-marim yung ginagawang paghahandog na pinangungunahan ng mga saserdote o ng mga nangunguna. Babasahin ko naman ang katumbas ng ganung mga talata dito po sa Isaiah sa 1:11, 13 hanggang 15 at 3 hanggang 6. Ito po ang ating babasahin. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matagalan. Kapag kayo nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel. Hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan. Mga taong puno ng kasamaan. Mga anak ng masasamang tao. Mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo ang Panginoon. Nilait ang banal ng Diyos ng Israel. At pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo. Ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang sa paa. Katawan niyo'y tad-tad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda at wala man lang gamot na mailagay. Bakit po kinasusuklaman ng Diyos ang ginagawang mga pagsamba, mga paghahandog na pinangungunahan ng mga saserdote o ng mga nangangasiwa sa pagsamba? Meron akong mahabang binasa rito. Maraming isinumbat ang Panginoong Diyos. Pero ang dapat natin nalang pansinin doon at alalahanin ang dahilan. Ang sabi ng Diyos, bansang makasalanan. Sa makatwid, dahil sa kasalanan ng mga saserdote, ng mga nangunguna, pati yung buong bayan, yung buong bansa, naging makasalanan na rin. Napuno na niya ng kasamaan. Sila niya ay naging mga anak ng katiwalian. Sa English, pag binasa mo, corruption. Sa makatwid, nagkaroon ng mga katiwalian na sa bayan ng Panginoong Diyos. At hindi lamang katiwalian, kundi ang sabi pa ng Diyos, naghimagsi kayo. Naghihimagsi kayo sa akin. Parang gustong-gusto ninyo na kayo aking parusahan. Ano pa ang masamang ginawa ng mga saserdote? Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan ko anya, nagkaroon ng sakit, karamdaman. Ang sakit nila mula ulo hanggang talampakan. Hindi lamang mula ulo hanggang talampakan, punong-punuan niya ng pasa, latay, dumudugong sugat. Meron pang salita ditong nagnanaknak na. Pero wala pang benda. Wala pang gamot na inilalagay. Sa makatid, yun ang nakikita ng Panginoong Diyos. Yung bayan niya, nagkaroon ng sakit, maluba ang sakit, pero wala namang gumagamot. Walang nagbibigay ng gamot. Alam niyo, pag pinag-aralan natin, yung mga manggagamot na tinutukoy doon, ay yung mga nangunguna.
Sila ang dapat naglalagay ng gamot. Tinuturuan kung paano maaayos yung problema. Pero hindi naaayos ang problema. Kaya pagka sila'y sumamba na, wala na ang Diyos. Hindi kataka-taka kung mga kapatid ay nagrereklamo, wala na po kaming maramdaman. Hindi na namin maramdaman ng Diyos sa aming pagsamba. Hindi na siya sumasagot sa aming panalangin. Kahit yung nangunguna sa amin, sumisigaw na sa kanyang panalangin, pero parang wala. Walang kapangyarihan. Anong dahilan? Katiwalian at paghihimagsik. Ngayon, alam na natin kung ano yung katiwalian. Hindi na natin isa-isahin pa yun. Ang alamin na lang natin, mga kapatid, sino ba yung naghihimagsik? Kasi ang nalalaman lang na naghihimagsik yung talagang tahasang lumalaban, nag-aalsa. Laban doon sa mga ah, kinakaaway niya. Dito po sa awit, sa 107, ang talata ay 11. Sapagkat sila naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Sino po yung mga naghihimagsik? Yun anyang naghihimagsik, lumalaban sa mga salita ng Diyos. Meron talagang ganyan Lumaban na sa mga salita ng Diyos Meron nga tayong dating mga kasama na ngayon nagturo na ng ibang doktrina Kinalaban na yung doktrina na itinuro ng sugo. Sabi ng Biblia, naghimagsik laban sa salita ng Diyos. Sasabihin siguro ng iba, kami hindi. Yung pa rin ang itinuturo namin. Kaya hindi maituturing na kami naghihimagsik sa mga salita ng Diyos. Ang sabi rito, hinahamak ang payo ng kataas-taasan. Paano ba hinahamak? Minamaliit yung payo, yung mga aral ng Panginoong Diyos. Paanong minamaliit yun? Kapag kayong salita ng Diyos, dinadagdagan mo na sa iba't ibang kaparaanan. Halimbawa, iminamali mo ang kahulugan, binibigyan mo ng maling aplikasyon, parang hinamak mo na yung salita ng Diyos Hindi ka nasiyahan. Parang minamaliit mo ang salita ng Panginoong Diyos. Lalo na pagka pinalitan mo ang tunay na kahulugan ng mga aral ng Panginoong Diyos. Yun ay paghihimagsik sa Panginoon. Kaya pag nakikita ng Diyos yan, at ang nangunguna pa, yung mga nangunguna sa paglilingkod sa Diyos, ay ganun nga, hindi nila maramdaman ang pakikisama ng Diyos. Ayaw na ng Diyos tanggapin ang kanilang pagsamba. Pero bakit natin pinag-aaralan ito, mga kapatid? Para ba sabihin, wala nang pag-asa yan? Meron pa pang pagkakataon na ibinibigay ang Diyos doon sa mga nakagawa ng ganyang kasalanan, lalo sa kanyang bayan, para yung kanilang paglilingkod, yung kanilang pagsamba, tanggaping muli ng Panginoon. Pakinggan ninyo sa Isaias 1:16 hanggang 17. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, at alisin ninyo ang kasamaan ng inyong manggagawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Anong sabi ng Diyos? Mangaghugas kayo. Maglinis na kayo. Paano yung paghuhugas at paglilinis? Alisin na ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. Dapat magbago na. Tigilan na yung paggawa ng masama. Maglikat na kayo niya sa paggawa ng kasamaan. Matuto na kayong gumawa ng mabuti. Bumalik na kayo sa paggawa ng mabuti. Alin ba yung mabuti? Salita ng Diyos. Bumalik kayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung merong ganyang mga kapatid tayo, kung meron mang ganyang mga namumuno sa iglesia, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. Iwanan ninyo yung kasamaan. Ang gawin na ninyo yung mabuti. Yung mabuti, yung dating mabuti na ginagawa. Ano yung isang mabuti? Sabi ng Biblia, saklolohan ninyo yung napipighati.
Hindi sinasabing pighatiin ninyo ang mga lingkod ng Diyos. Saklolohan ninyo yung napipighati. Sino ang ilan sa mga napipighati? Yun anyang mga naulila. At sino pa? Yun anyang babaeng bao o yung nabiyuda. Nung araw, utos na yun. Sa panahong ito, alam na natin na mayroong nabiyuda at meron ding mga naulila na pinipighati. Sana maalis na yung pagpipighati sa kanila. Magbago na sila. Yun ang utos ng Panginoong Diyos. Paano kung halimbawa at ayaw magbago? Ano mangyayari doon sa ayaw magbago? Tutuloy ko lang po ang basa sa 1:18 hanggang 20. Pakinggan niyo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo magsitanggi at maghimagsik, kayo lilipunin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Anong kasamaan pagkaayaw magbago? Ang sabi sa ating binasa mga kapatid, pagka kayo hindi nagbago, tumanggi kayo sa aking panawagan, nagpatuloy kayo sa paghihimagsik, malilipol kayo. Kailan lilipulin yan? Maaaring dito sa buhay na ito, lilipulin na. At meron ng mga nilipol ang Panginoong Diyos. Pero higit sa lahat, hindi sila makaiiwas doon sa paglipol, sa kamatayan, ikalawang kamatayan sa araw ng paghukom. Sa makatwid, hindi maliligtas yung mga taong yun. Kaya, huwag nating isipin na habang panahon na sila'y makapagtatago ng kanilang kasamaan. Meron pong araw ng paghukom. Pero nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa lahat. Sana matuto pa silang magbago. Sana matuto pa silang sumunod sa mabuti. At tayo naman, mga kapatid, huwag nating isipin na dahil marami sa atin ang itiniwalag, sabi nga, bagamat mali yung pagtitiwalag na yon, ay pwede na tayong mabuhay sa kasamaan at sabihin natin, gagawa na ako ng mali. Wala namang pupuna na sa akin. Huwag ganun. Nakikita tayo ng Panginoong Diyos. Huwag din nating isipin, hindi na muna ako sasamba. Hindi na ako maglilingkod. Meron tayong paglilingkod. Meron tayong pagsamba. Itong ginagawa natin, ito'y pagsamba. Itong ginagawa natin ay pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Dapat patuloy tayong magtalaga sa ating ginagawang mga paglilingkod. Sapagkat darating ang araw, mamamatay tayo. Sa ayaw at sa gusto natin, aabutan tayo ng kamatayan. Alam ko po na yan ang laging nasa isipan ng mga magulang. Lalo na nung matatanda na. Naiisip nila, paano kaya kung ako'y abutan na ng kamatayan? Anong mangyayari sa aking pamilya? Ano kaya mangyayari sa aking mga anak? Magpapatuloy pa kaya sila sa paglilingkod sa Diyos? Manghahawak pa kaya sila sa magagawa ng Panginoong Diyos? Kaya nga binasa natin kanina, ang mga ama nagtuturo sa kanilang mga anak. Kailangan akayin na natin silang mabuti. At habang inaakay natin, ipagpanata natin sa Diyos na sana itong iniiwan nating mga payo sa kanila, hindi nila malimutan. At sana, kung kunin man ng Diyos ang ating buhay, pagpahingahin man tayo ng Panginoong Diyos, ang mga anak natin, ang ating pamilya, hindi niya pabayaan. Naroon siya lagi, naiingatan sila, babantayan sila, aakayin sila. Para sa ganon, pagdating ng araw ng paghukom,
Magkita-kita tayo sa bayan ng Panginoong Diyos. Matamo natin ang kaligtasan. Yun ang napakahalaga sa ating buhay, mga kapatid. Alam niyo, mayroong mga kapatid nagsasabi, mawala na sa akin ang lahat. Huwag lang mawawala ang Diyos sa akin. Mawala na sa akin ang lahat. Huwag lang yung pananampalataya ko. Yung karapatan ko na maglingkod at tumawag sa Panginoong Diyos. Kaya yun ang lagi nating hilingin sa Panginoon, na huwag tayong pabayaan. Tumayo kayo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, muli kaming dumudulog sa iyo. Nag-aalay po kami ng saganang pagpapasalamat sapagkat walang sawa ang pagtitiyaga mo sa amin, ang pagtuturo mo sa amin, pagpapaalaala sa amin ng aming mga tungkulin. Higit sa lahat, dama namin na sa kabila ng kalagayan ng aming buhay at mga pagsubok sa buhay, kasama ka namin. Tinatawid mo kami sa magulong sanglibutang ito. Dahil dito, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pasasalamat. Pinupuri ka, sinasamba ka ng iyong mga anak. Panginoon, maaari bang samantalahin namin ang pagkakataong ito para humiling pa ng marami naming pangangailangan? Pangunahin na ang basbas mo sa aming sambahayan, sa aming mga anak. Lagi silang kalakip sa aming panalangin. Palibasa, kung meron kaming pinakahangad, hindi lamang sila'y makatapos ng mga pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito, kundi higit sa lahat mamalagi silang nagtatapat sa iyo, taglay ang tatag ng pananampalataya, at mamalagi naman ang awa mo at pag-ibig sa kanila. Basbasan mo kaming lahat, Panginoong Diyos. Huwag mong ipahihintulot na mayroon sa aming maligaw pa, malayo sa iyo. Mahal na mahal ka ng iyong mga anak. Hindi namin makakaya, Panginoon, na malayo sa iyo, kaya kami nakikiusap. Alalahanin mo kami araw-araw, patatagin mo kami sa pananampalataya. Hindi namin alam kung hanggang kailan pa ang pagsubok sa iglesia. Ang nalalaman lang namin, may pangako ka, hindi mo ito pababayaan. At may pangako kang sasagot ka sa aming pagpanalangin. Kaya pagka kami tumatawag sa iyo katulad ngayon, abutin mo kami, sagutin mo kami. May dinadaing ang aming mga puso sa iyo na maaaring hindi mabanggit sa panalangin ito. Ama, ikaw na ang bahala sa iyong mga lingkod. Ipagkaloob mo ito, lalong-lalo na ang kapayapaan ng aming kaluluwa. Jesus na aming Panginoon, alalahanin mo na po ang iglesia. Napakarami ng napahabak na pinsala ang pananampalataya. Panginoon, maawa ka sa mga lingkod mo na gusto pang maligtas, nag-aantabay ng pagkilos mo po at ng Ama na ang iglesya ay maibalik sa dati nitong kalagayan, maayos, na nakapaglilingkod at sumasamba sa iyo at sa Ama. Ama, salamat po ng marami sa mga tulong mo sa amin. Huwag kang lalayo sa iyong mga anak. Dinadalangin namin ang mga may karamdaman. Kung maaari sana'y pagalingin mo sila at minsan pa ipagkaloob ang mga lunas sa iba't ibang uri ng suliranin ng iyong mga anak. Ikaw ang kasama namin sa tuwi na aaliwin ang aming kaluluwa sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.